Gusto lang ng babae na maupo sa bagong kotse na binili ng asawa niya. Pero hindi niya inaasahan na pag-upo niya, may lumabas na nakakatakot na countdown sa loob ng kotse. Agad na napagtanto ni Annie bilang isang eksperto sa pagbuwag ng bomba, na maaaring may naglagay ng time bomb sa kotse. At alam niya ng mabuti kung ano ang mangyayari kapag umabot sa 0 ang countdown. Mga bata, huwag kayong gagalaw. Para maiwasan ang aksidente, agad niyang sinenyasan ang asawa sa labas na suriin ang katawan ng kotse. Tingnan kung may kakaiba sa kotse. Pero inisip ng asawa na nagbibiro lang siya. Hanggang sa makita niya ang countdown sa screen. Saka lang niya napagtanto ang grabeng sitwasyon. Agad siyang nagpunta para suriin ang kotse. Ngunit biglang napansin ni Annie na may kumikislap na pulang ilaw sa loob ng glove box. Para patunayan ang hinala niya, maingat niyang kinuha ang isang card tester. Nang makumpirma na walang nakakabit na cable sa glove box, doon niya dahan-dahang binuksan ang glove box. At laking gulat niya na may naka-install na circuit board doon. Nang maisip ang grabeng sitwasyon, agad niyang inutusan ang dalawang bata sa likod na huwag gumalaw. Malaki ang posibilidad na sumabog ang kotse anumang oras. At sa sandaling iyon, nagpadala ang asawa ni Annie ng larawan mula sa ilalim ng kotse. Ngunit pagtingin ni Annie sa larawan ay napatulala siya. Dahil nakita niya na may TM62 anti-tank mine sa ilalim ng kotse. Malakas ang puwersa ng ganitong klase ng mina. Kayang-kayang sirain kahit isang mabigat na tangke. Naalala niya ang circuit board na biglang lumitaw sa glove box. Napagtanto ni Annie na iyon ang micro-reaction control panel ng mina. Kapag may pagbabago sa bigat ng kotse, sisubog agad ang minang nasa ilalim. At kaunting oras na lang ang natitira. Agad tumawag si Annie sa kasamahan niyang si Curly. Dahil si Curly ay isa ring eksperto sa pagbuwag ng bomba sa kumpanya. Nang malaman ang mapanganib na sitwasyon ni Annie, dumating si Curly sa loob ng wala pang 10 minuto. Nakita niyang 20 minuto na lang ang natitira sa countdown. Agad niyang kinuha ang propesyonal na kagamitan sa pagsisiyasat. At maingat na tiningnan ang minang nasa ilalim ng kotse. Ngunit nang makita niya ang mina sa ilalim, ay bigla siyang nakaramdam ng takot. Dahil kapag sumabog ang TM62 anti-tank mine na ito, hindi lang buto, kahit abo mawawala. Gusto sana niyang ipaubaya ito sa bumbero. Pero aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto bago makarating ang bumbero. At wala nang sapat na oras ngayon. Nakikita na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan ang pamilya ni Annie. Napilitan si Curly na siya mismo ang kumilos sa kabila ng matinding pressure. Ngunit nang pumunta si Curly sa ilalim ng kotse para suriin ang mina, bigla niyang natuklasang may nakakatakot na bagay. May nakatatak na impormasyon ng kumpanya nila sa labas ng kahon ng mina. Napagtanto niyang tiyak na alam ito ng kumpanya. Kaya agad siyang tumawag sa amo ng kumpanya. Ngunit ikinagulat nila, sa sumunod na segundo, may tumunog na cellphone mula sa likuran ng kotse. Agad binuksan ng batang lalaki ang panel sa likod ng upuan. At bumagsak mula roon ang isang kamay ng amo. Malinaw na, ito ay isang planadong pagpaslang. Agad tumawag si Curly sa kanyang assistant, at nagdala ito ng mas advanced na kagamitan sa pagsisiyasat. Matapos ang masusing pagsusuri, natagpuan nila agad ang 4 na cable na nakakonekta sa mina. Ayon kay Annie, kapag pinutol ang asul na cable sa panel, titigil ang countdown. Pero sabi ni Curly, ang dilaw ang totoong cable ng mina. Ang iba ay mga patibong para linlangin. Nang makita niyang hindi nakikinig si Annie, naglabas si Curly ng robot pambuwag ng bomba. At ipinasok ang camera sa ilalim ng kotse. Plano niyang putulin ang dilaw na cable sa panel. Lahat ay natakot at hindi makahinga. Ngunit nang maputol ang dilaw na cable, patuloy pa rin ang countdown. At mahigit 1 minuto na lang ang natitira. Walang sabi-sabi pumasok si Curly sa ilalim ng kotse, dala ang pangputol. At planong putulin ng kamay ang asul na cable na sinabi ni Annie. Pero bago siya kumilos, nanginginig ng matindi ang kanyang kamay dahil sa kaba. Nakita ng kasamahan na delikado ang sitwasyon. Kaya agad pumasok sa ilalim ang babaeng kasama para tumulong. Sa wakas ng 4 na segundo na lang ang natitira, naputol nila ang berdeng cable sa ilalim ng kotse. At kasabay ng pagputol sa berdeng cable, huminto ang countdown sa huling 4 na segundo. Hindi inaasahan ni Annie na nagkamali pala ang kanyang hinuha. Buti na lang hindi siya sinunod ng mga kasama. Kung hindi, patay na sana sila. Kahit nakaligtas sila sa panganib, mas malaking banta pa ang naghihintay. Dahil may micro-sensor device pa sa mina. Kapag nagbago ang bigat ng kotse, sisubog pa rin ang mina sa ilalim. Habang nanginginig sa takot ang pamilya, may kakaibang tunog na nanggaling sa likod ng kotse. Sa susunod na segundo, may isang tao na gumapang mula sa trunk papunta sa likod na upuan. Yun pala, ito mismo ang amo ng kumpanya ni Annie sa pagbuwag ng bomba. Ipinaliwanag ng amo na siya ay tinamaan at nawalan ng malay. Itinapon sa trunk ng kotse. Sabi niya ilang araw na ang nakalipas. Nagbenta siya ng ilang mina laban sa terorista sa mga armadong grupo. Hindi niya inakala na haantong sa ganitong sitwasyon. Mabilis na dumating ang pulisya para magsiyasat sa lugar. At sinimulang imbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan ng bumibili,
Matapos ang ilang operasyon, matagumpay na nabawasan ng babaeng eksperto ang 70 gin na bigat sa kotse. Ibig sabihin isa sa 2 bata ay maaaring mailigtas. Ngunit nahirapan si Annie bilang isang ina. Hindi niya alam kung paano pipili, kaya ibinigay niya ang desisyon sa asawa. Matapos mag-usap, nagdesisyon ng asawa na palabasin ang nakababatang anak na babae. Ngunit tumutol ang nakatatandang anak na lalaki. Sinabi niyang bakit siya ang maiiwan sa kotse. Siya lang ang kaisa-isang lalaki sa pamilya. Ngunit marunong ang nakababatang kapatid na babae. At ibinigay niya ang pagkakataong mabuhay sa kuya niya. Sa sandaling iyon, hindi rin alam ni Annie kung ano ang gagawin. Kasunod nito, itinutok ng kasamahan ang laser equipment sa pinto ng kotse. Balak nilang sirain ang pinto gamit ang laser. Kasabay ng malakas na tunog, agad nabuksan ang pinto ng kotse. Nais sanang buhatin ni Curly ang batang babae palabas. Ngunit ibinigay pa rin ng bata ang pagkakataon sa kuya niya. Ngunit nagalit ang kuya, at tumangging bumaba sa kotse. Walang magawa, sumama na lang ang batang babae kay Curly palabas ng kotse. Sa susunod na segundo, 37 gin na lang ang natirang bigat sa kotse. At hindi sapat ang bigat na ito para makalabas ang anak na lalaki. Kaya nagalit siya at sinisi ang ina. Sa mga oras na iyon, natuklasan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng bumibili ng mina. Yun pala, hindi armadong grupo kundi mga terorista ang bumili ng mina. Plano nilang pasabugin ang isang paaralan. Dahil puno ng mamahaling mineral ang ilalim ng paaralan. At para hindi mabunyag ang plano, pinili nilang patayin ang amo gamit ang mina. Sa ganitong paraan walang makakaalam tungkol sa pagbili ng mina. Ngunit hindi pa oras para malungkot. Kailangang agad mailigtas ang 3 tao sa kotse. Para mailigtas ang 3 tao sa loob, agad tinansya ng eksperto sa bomba ang bigat ng 3. At nagpa siya na gumamit ng pressure rod na may kaparehong bigat, upang bigyan ng pagkakataon ang 3 na sabay-sabay tumalon palabas. Go! Akala nila makakatakas ng ligtas ang 3. Ngunit sa kritikal na sandali, hindi pa rin makapagpas siya ang batang lalaki na bumaba. Habang malapit nang sumabog ang bomba, ginamit ni Curly ang katawan para suportahan ang kotse. Ngunit hindi tatagal ang kanyang lakas. At habang ayaw bumaba ng batang lalaki, agad siyang pinalakas ng loob ng amo. At sinabing bibilhan siya ng bagong laruan. Nang marinig iyon ay naglakas loob ang bata. At dahan-dahang bumaba habang pigil ang hininga. Ngunit hindi alam, naubos na ang lakas ng braso ni Curly sa ilalim ng kotse. Nang mapansin ito ng kasamang babae sinubukan niya itong hilahin. Ngunit alam ni Curly na kapag binitiwan niya, lahat ng naroon ay mamamatay. Kaya buong lakas siyang sumigaw na magmadali ang lahat, at nagsimulang magbilang ng countdown. Hanggang sa oras na iyon, napilitan na ring umalis ang kasamang babae. Dahil kung mananatili pa siya, mas lalong malulungkot si Curly sa kabilang buhay. Kaya hinailan niya si Annie palayo, at sa sandaling iyon, hindi na kinaya ni Curly. Kasabay ng malakas na pagsabog sa garahe, nakawala sa tiyak na kamatayan ang mag-asawa at anak. Ngunit si Curly ay nagbuwis ng buhay sa pagsagip. Countdown sa pag-disarm ng bomba. Ikinwento ng pelikulang ito ang pagkakahulog ng mag-ina sa bitag ng bomba. At ang pagsisimula ng kanilang pagsagip. Sa kwento, bilang eksperto sa bomba si Annie ay humarap sa biglaang banta. Mabilis niyang inanalisa ang sitwasyon at kumilos. At sa pamamagitan ng kaalaman ay natukoy ang uri ng bomba bilang anti-tank mine. At agad pinigilan ng asawa sa pagtawag sa pulis, upang hindi masayang ang oras ng pagsagip. Ang kanyang malamig na pag-iisip at kasanayan, ang naging susi sa matagumpay na pagliligtas. Kaya naman, sa pagharap natin sa mga problema sa araw-araw, dapat matutunan nating manatiling kalmado sa pagharap.